Formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Sa Tagalog, at nilalang ng Panginoong Diyos ng tao sa harap ng lupa, at hiningahan ng kanyang mga butas ng loob ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. And Luke chapter 19, verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ay, pinakakay mo at ay manalangin. Dahil ang Diyos wala pa ang gagawa ko na lang. Kayo po ay mga sasitran lamang, instrument mo. Pagpalain mo po at dinigin ang iyong paglingkod ng karunungan at iyong presensya po. Kaya we pray and bless mo po about sa ngayon para sa aming Panginoon. Sa ang pinakamahalaga sa amin ngayon ay ang iyong banal na presensya. Salamat Panginoon, at wala namin sa iyo ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Jesus gave his all because of souls. Jesus gave his all because of souls. You may see. Tayong lahat ay nakakaalam na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siyang Diyos na gumawa ng langit at lupa. At sa Diyos, mga kapatid, He is perfect in knowledge and in wisdom. Siya po ay Diyos na hindi nagkakamali. At pagdating sa mga bagay na kanyang nilalang, siya ang unang nakakaalam kung ano ang mas importante. Nang nilalang ng Panginoon ang lahat ng mga bagay, gumamit siya sa maraming nilalang niya ng kanyang salita. But when God created man, He created man in a very special way. Tanging tao lang ang nilalang ng Diyos ng kakaibang paraan. Kumuha ang Panginoon ng alabok at lugisan at hiningahan ng hininga ng buhay, and man became a living soul. Pagdating mga kapatid sa evaluation ng mga nilalang ng Panginoon, ang tao, ang pinaka-importante nilalang ng Diyos sa lupa. Sabi mo sa katabi mo, tao tayo yun. Amen. Tayo yun. God created us in a unique way. Amen. Praise God. And we are the only creature created in the image of God. Walang ibang nilalang na nilalang ayon sa wangis ng aming Panginoon Diyos. Hallelujah. Nung gawin ng Panginoon ang tao, mga kapatid, it was in the mind of God. Hallelujah. Actually, He created man with great potential. Ginawa niya ang tao, mga kapatid, na mayroon pong kakaibang kakayanan. And He even gave power and dominion over all other creatures. Ang tao. Ang purpose ng Panginoon sa tao ay malinaw. The reason why God created man is to worship and to glorify Him. From the very beginning, ang layunin ng Panginoon sa tao, hallelujah, ay mabuhay in according with His purpose. Ayon sa kanyang layunin, mga kapatid. Unfortunately, ang tao ay nagkasala. Nasira ang kanyang kalagayan, mga kapatid, sapagkat ang tao ay pinili ang gumawa
na hindi kalungan ng mundo. May nagtanong sa akin yung sa pastor, bakit pa ng Diyos sinayaan ang tao magkasala? Makapangyarihan naman siya sa lahat. Pag hindi nyo na lang pinigilan, nagka-problema ko yung mundo. Alam nyo, kung ang kaisipan lang namin ang pahirali natin, pati Diyos magkakaproblema sa sarili. Kung tayo ang susunod. But according to the Bible, God said, my ways are not your ways. And my thoughts are not your thoughts. Ang aking paraan ay hindi daan. Ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganyan kataas ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Ang tao, mga kapatid, ay nabuhay na malayo sa Panginoon because sin separates man from God. Nagkaroon, mga kapatid ko, ng problema ng tao. Kung ang tao ay wala pang kasalanan, walang problema. Amen? Nung ang tao ay nagkasala, nag-umpisa ang problema. At tuloy-tuloy ng problema, mga kapatid. Now, alam natin kung anong result. Tingnan nyo ang sanlibutan ngayon, mga kapatid. Ang kasalanan ay lumaganap. Tayo lahat natin imanuto. Because all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Lahat nagkasala. Mula sa inyong mapagtingkod at bawat isa sa ating mga kapatid sa damang ito, lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi ko nga po, ang pinakamabait na tao, makasalanan tayo. Lahat ng mabait, kung sabi nila. Pero lahat ng pinakamabuti natin pwedeng gawin, come short. Hindi po yan tumangit, mga kapatid. Hindi po yan bumasa, mga kapatid. Kaya sa buhay ng kasalanan, ang potential ng tao na dapat ibinigay ng tayo sa kanya, mga kapatid ko, ay temporarily suspended. Hindi gumana, mga kapatid. Bakit? Kapag wala tayong connection sa Panginoon, we cannot expect na tayo ay mapafunction na maayos. Nabuhay tayo ng malayo sa Diyos. Ang tao ay nabuhay, mga kapatid, sa hopeless na kalagayan. Nagsikap tayo sa sarili natin mga paraan. In fact, kung minsan ang tao, mga kapatid, ginagawa ang lahat ng paraan upang by all means makamtan niya ang kanyang gusto. But I tell you, mga kapatid, wala sa ating mga magsisikap ang magbibigay ng satisfaction sa buhay natin. When God created us, He created us, hallelujah, with God's place in our hearts. Yung may lugar ng Kristiyan, nung ang tao ay magkasala, nawala yan, mga kapatid. Pero pilit na pinupunuan ng tao ng ano-ano. Nandiyan ang pagkaharap ng kayamanan, nandiyan ang pagsubok sa kalayawan, nandiyan, mga kapatid, kung ano-ano ang pwedeng gawin at pananapin. Ngunit ilan ng mga tao na ginawa na ang lahat ng kanyang magagawa, tinawag sila successful sa sanlibutan, but still in the sight of God, their lives are empty. If we love the world and the things of the world, nothing in this world can satisfy the longing of our souls. Yes. Yes. Amen. Walang pwedeng magpuno sa tao, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, nakita ng Diyos sa kalagayan na yan, na kahit anong pagsisikap ng tao, hindi tayo pwedeng umabot, mga kapatid, hallelujah, sa pamantayan ng ating Panginoon. And so, anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi siya Diyos na nanatili lang, mga kapatid, sa malayo. Siya ay Diyos na nagpakita, mga kapatid, and He manifested His love. Madaling sabihin, I love you. It's one thing to say, I love you. But it's another thing to prove it. Yes. Yes. At ang Diyos ay pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig. In the book of Romans chapter 5 verse 8,
but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Thank you, Jesus. Nung tayo kasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Alam ng Panginoon kung anong dulot ng kasalanan sa buhay ng tao. Alam ng Panginoon ang kasalanan ng dulot ng kalungkutan. Alam ng Panginoon ang kasalanan ay ng dulot ng kapatid ng kawalan ng pag-asa at kasiyahan sa buhay ng tao. Ang Diyos nakatingin sa tao araw-araw at nakita ng Panginoon ang dulo ng tao kung hindi ka sasakuluhan. Thank you to God. The God who is Spirit. Amen. He manifested Himself in the flesh. Upang ang hinihiling ng batas, the wages of sin is death. May ibalit. Matutunan. Alam niyo ba, ng Panginoon, hallelujah, ayaw niya tutuwa kapag hindi niya nabibigay ang pangangailangan natin. Amen. In fact, the compound names or titles of God, they're all connected to our needs. He is Jehovah Jireh because we need something. And He is our provider. Amen. He is Jehovah Shammah because we need His presence. He is Jehovah Shalom because we need peace. He is Jehovah Tsidkenu because we need righteousness. He is Jehovah Rapha because we need healing. Yung tawag na yan sa Panginoon, hallelujah, ay connected sa ating mga pangangailangan. Thank you to God, hallelujah, na kahit sa mga pangalan, ipinakilala ng Diyos ang sarili niya, ipinakikita niya na concern siya sa ating mga pangangailangan. Hallelujah! Nagmamalasakit siya sa ating mga kapatid. And when Jesus Christ came in the flesh, He gave His own because of souls. Don't you know that the greatest treasure of God on earth is your soul? My soul. What profit is a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong pakikinabangan ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Pagsama-samahin lahat ng yaman, lahat ng kasikapan, pagsama-samahin mga kapatid, lahat ay nahabol ng tao sa mundo, mga kapatid, hindi ang pwedeng pumantay sa value ng iyong kaluluwa. Sana ang mga sinagrifice ng Panginoon upang mabutin ang ating kaluluwa. He sacrificed His heavenly glory. Praise God. In Philippians chapter 2 verse 7, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Mga kapatid, He made Himself of no reputation. Tayo maalaga sa ating reputation. But when Jesus came, He gave it all. Amen. Hindi siya naparito upang maghanap ng paraman. Sinacrifice niya. Sinacrifice niya ang pwedeng comfort. Amen. Pwede naman siyang mabuhay ng komportable. But He lived a life of humility and simplicity. And often, we
without a place to call his own. Matthew 8:20. The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man had not where to lay his head. Amen. Yan ang sacrifice na ginawa ng Panginoon. His rights and authority. Ito ay kanyang sinacrifice. Hallelujah. Ang Panginoon, mga kapatid, siya ay tinawag na King of Kings. Hallelujah. Ngunit pinili niya ang path of servitude and obedience. John 13:14-15. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Kung ang ating Panginoon, nagtaka yung mga alagat, Panginoon, wag mo gawin yan! Inugasan niyo pa. That's the spirit of servanthood. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay a perfect example on how to serve. Ibigay niya ang physical suffering. In Isaiah 53 verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Bawat latay, bawat bubut ng Panginoon, hindi yun para sa Kanya, para sa atin natin. Tiniis niya yung mga kapatid. Habang siya naglalakad, pasa ng krus, mga kapatid, duguan ang kanyang katawan. Hindi siya tumigil sapagkat iniisip niya, ikaw ang gusto niya tapusin, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang provision of redemption. Sinacrifice niya ang kanyang katawan. And he even experienced the feeling of being abandoned, separated from the world. Ang kasalanan na nagpapahiwalay sa tao sa Diyos. Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. On the cross, although we know wala siyang kasalanan, but he took our grace. Kinuha niya ang ating kalagayan. Hallelujah. Ang sabi niya, mga kapatid, Matthew 27 verse 46. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Nung dala-dala niya ang bigat ng kasalanan, daman niya ang separation. Sinacrifice niya yung love. And finally, his life. In John 10:18, no one taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, I have power to take it again. John 19:30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. Then he bowed his head and gave up the ghost. Ano pa ang hindi ko binigay sa atin? Meron pa ba tayong hinihintay na dapat doon? Na nitong ginawa. They gave everything. And even to the last drop of his blood, mga kapatid, wala siyang tinira sa sarili niya. Inisip niya tayo!
But thank be to God, hindi natapos sa kamatayan ni Kristo. Jesus rose again. Hallelujah, proseso ng iyong redemption. Pero hindi nakatapos ang process, sapagkat after the process is the promise. Nang siya, mga kapatid, ay muli nabuhay. Hallelujah. All power is given unto me. Nang pagtatagumpay at bilang mga mananampalataya, remember mga kapatid, binigay ng Panginoon ng Great Commission sa mga alagad. Pero ang sabi ng Panginoon, wait in Jerusalem until you be endued with power from God. Pagkatapos ng lahat ng ito, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, promise ng Panginoon, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me in Jerusalem, and all Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya pala, sabi ng Panginoon, teka lang, makita yung muna kayo sa Jerusalem. Why? Because we need power. Kailangan natin ng kapangyarihan in order for us, hallelujah, to do the will of God sa ating mga buhay, ministry, ano man ang ating ministry in the church, mga kapatid, hallelujah. Kailangan natin, praise God, hallelujah, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang nagawa natin ang lahat. Ministry is not all about talents and skills. Amen. Sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Yes. We can have talents. Nothing wrong with that. Galing is Amen. pwede tayo magkaroon ng skills, pero pag hindi ka sinamahan ng Diyos, Skills. you cannot make it. Pero pagkasama natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Pagkasama natin ang Diyos na kapatid. Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Oh, Jesus. Kung ikaw ay kapatid mo ngayon, tatay, mananampalataya, parang nanihina ka, maaaring walang nakakalam na ikaw ay nasa kailangan ngayon. Pag inasayang ka, He knows exactly who you are and what you are going through. Pinala ka ng Diyos, alam mo ka ng Panginoon, hallelujah. Bago ka dumating sa conference nito, God knows your struggles. Oh, glory. Ang gawain na ito, hindi nagkakaroon lang. Dinala ka ng Diyos, hindi ko na purpose. Amen. Ayaw na ako, mga kapatid. Maaaring may mga ilan na ihina, gusto na tumigil sa pagkalimod sa Panginoon. Pero kapatid, nais kong sabihin sa iyo, hindi yan ang kalooban ng Diyos na ikaw ay tumigil sa pagkalimod sa Panginoon. Ang pagpapala ay nasa pagpapatuloy. Ang tagumpay ay nasa pagpapatuloy. Hallelujah, sa presensya ng ating Diyos sa buhay. Come on, Spotify, the name of the Lord. Jesus. Glory to the name of Jesus. Sa mga tinawag ng Diyos, mga ipinanganak na muli, hallelujah, nandito pa tayo, may pinagagawa pa ang Panginoon sa atin. Alam niyo mga kapatid, kung nung tayo na mag-isip, tapos sa Holy Ghost, kung yung panahon na yun, kinuha tayo yun, ligtas tayo. Tama ba? Pero hindi pa tayo kinuha yun. Hello? Nandito pa tayo. Amen. Sino sa inyo ang nakaranas sa buhay ko? Ang buhay na buhay pa rin. May pinagagawa ang gusto. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang iba ay nagkasakit, pero pinagaling ng Diyos. Hindi tayo pinagaling ng Diyos, so walang nagilan. Hallelujah! Ang iba ay
ay maglingkod tayo sa Kanya. Yes! Sabi niya, tayo mayaman sa Kristo. Yes! Hallelujah! No amount of money or anything in the world na pwede natin ibayad sa ating salvation. But when we are thankful, grateful for our salvation, hallelujah, let the redeemed of the Lord say so. Amen. Ang maligtas na nagpapasalamat sa Diyos, hindi mo yan mapipigilan. Magsasalita yan. Magsiserya ang salita ng Diyos. Magpapahakihan sa kanyang orisman, sa kanyang mga kakilala, sa kanyang mga kaibigan lagi. Maligtas tayo. Ang pinakamasaya, sisimba ko na nila. Thank God. Pero, do you think ilang magagawa mo? Amen! Mga kaya hindi ko kayo pinipili. Nagtatanong lang po. Kung kayo yung mga atin every Sunday, yan ba ang inyong maximum potential? Bilang na. Come on! Hallelujah! Hindi naman na yan. Ngayon, kung sasabihin ko, talaga ang kaya mo, gusto ka na, okay, Pero kung mayroon ka pang ibang pwede gawin, nakakain. Anong gagawin mo sa kakayanan mo, hindi mo nagagamit? Alam niyo sabi ni Miles Monroe, maraming potential sa kaibigan. Bakit? Namatay sila na hindi nila ginamit ang kanilang potential. Kaya mayroon siyang buong na nagsasabi, maximizing your potential. Ano man ang binigay ng Diyos sa kakayanan sa atin, gamitin natin ako may panunay. Support the church. Support your pastor. Yung mga bahay ng mga pastor. Kami mga pastor, hindi naman kami kaya lahat. Tama ba? Amen! Gusto ba bumaba ako kayo ng pastor niyo? Support natin. Siya nag-pray sa mga may sakit. Pero ang mga mananampalataya, nagmamahal sa Panginoon. Pastor, ano po bang magagawa ko yan? Ayun ba? Ano po ba ang pwede mong gawin? Magandang tanong siya. Pag kami mga pastor tinanong yan, hindi kami mahirapan kung sumagot. May sagot kami. Dahil ang hirang nagtatanong. Eh kami naman, nahihiyari kayo magtanong kung sino ang gusto mo. Eh nagkakahiyahan na lang. Diba? As kung kami naman magtatanong, ano mo pwede ka mag-evaluate? Paano magtanggihan kami? Gusto mo bang nasasakta ng pastor? Tapos iiyak, pinulog kayo sa susumbong kayo sa Panginoon. Diba? Amen! Let us serve the Lord with willingness and heart. Serve the Lord with gladness. Hindi mo maganda. Pastor, nag-isip na pa ako sa linggo. Ayun ba? Pastor, kasama ko yung post ko sa linggo. Ayun ba? Yung isang kapatiran, hindi mo marunong mag-share, pero gusto niya mag-share sa ako niya. Sabi niya sa ako niya. Sir, may tanong ako sa'yo. Ano ba? Baka magalit kayo. Hindi ko magalit. Sir, pag mamatay kayo ngayon, alam ko sa kayo pumunta. Hindi ko masyado marunong eh. Namotivate na. Alam mo, tumahimik yung ako niya. Sabi sa akin, Lord, hindi mo ba okay na ng Bible? Nga ba? Nakakaisip sa Diyos mga kapatid. Diba? Baka kayo ganyan sa marami na. Ayun ba? Hindi nakakatakot. Huwag natin itahiya ang mga kapatid natin na itasap sa Panginoon. Sino di ba pinalaya sa bisyo?
may ikalawin tayo. May kakilala kayo, panunuhin nyo na, makikibalita kayo sa kanyang funeral. Samantalang kayo kayong pwede gawin sa pinaya ng Diyos. Hindi nyo alam, may mga taong dadaan sa inyong buhay na kayo na lang ang huli pwede magpahagi ng salita ng Diyos. Don't be ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and the salvation. Hallelujah! Huwag natin kahilang mga kapatid kung si Jesus ginawa lahat. Binigay nila! Ano pwede natin guys? Hallelujah! Sabi ko ayaw, nasa palika ko na malapit ang kunin ni Lord sa ako ng hihinaya. Lord, pabango ko naman. Magsisiyar na ako. Sabi ng isang mamamatay ang kapatid. Pastor, ayaw ko ako makabago na ako ng ipangilize ako sa sama sa mga buhay. Kaya naman yan, siya'y malapit na mamatay. Sa iyo sa ipag-pray ka, pinag-pray ko, patay pa rin. Kung naman pinag-pray tayo kumangilig, pero hindi naman hindi. Tama ba? What I'm trying to point out is this. Kung may magagawa ka ngayon, huwag ka na maghintay ng ibang panahon. Gawin mo na wala sa Panginoon. We are living in the last days, mga kapatid. Ang Panginoon ay nagbigay ng Espiritu. Hallelujah. Hindi upang maging komportable lang tayo sa buhay. Bibigyan niya ang Banal na Espiritu upang gumawa tayo may kapangyarihan. You pray for the sick and they shall recover. Share the word of God. Makakakita ka ng mga tao maliligtas. Don't be afraid. Don't be ashamed. Hallelujah. Sapagkat nilagay ng Diyos ang Ebanghelyo hindi sa kamay ng mga unbelievers. Inilagay ng Ebanghelyo hindi lang sa kamay ng mga pastor, kundi pati mo sa mga mananampalatayang katulad natin dito na nakapatid. Hallelujah. Magmumukha ng lawain. Magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Magbahagi sa buhay na mula pa sa Panginoon. Share the word of God. Huwag natin hitayin na mahuli ang lahat. Maraming na hindi palitas. Pero, mahal mo ba sila? Gusto ba sila maligtas? Anong gagawin? Share the word. May asawa ba kayo na wala pa sa Panginoon? Share the word. Anak na wala pa sa Panginoon. Ang mga tatay ay tinaguri ang haligi ng lahat. Anong mangyayari kung ang haligi ay walang lakas? Amen. Pero sa lakas, ang lakas namin ay nagpumula sa akin. Ang lakas namin ay nagpumula sa Diyos. Hallelujah! Ang Diyos na. Ang Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Hindi ko manalaman, hindi ko manalaman na ang aking Diyos na may alam na mga wakas ng lupa ay hindi napapagod din ang hihinaman. Siya nagbibigay ng kalakasan sa mga mahihina. Available ang strength, mga kapatid. Hallelujah! Hindi natin binamagnify ang panghihina. Alam naman ang hihina ka. At mga kapatid na lang lagi sila sa totoo ang pangaway ko. Kumusta ka kapatid? Anong pastor? Sige, pagbalik mo pastor. Kumusta ka? Pastor, mahina ako ngayon. Pag nanghina ka, tutuwan mo yung sarili mo. Hindi mo si pastor. Tama ba? Yung mga lumalag na tatay, kalakasan na ng pastor yun. Hindi lang sinasabi sa kanya. Pero pagka nakita namin yung mga tatay, masula sila. Ay, ang pastor na nagsulit, makita kayo sila sa mga tatay. Confidence, mga kapatid, hallelujah, mayroong magandang mangyayari. Narinig natin yung mga eleksyon, narinig natin yung mga pamamalan ng salita ng Panginoon. Bukas may mga aral-aral. Tuloy natin ang ating mga sisidlan, mga kapatid, hallelujah. Yung tayo tinawag ng Panginoon, ginawa niya tayo sisidlan, hallelujah. Ginawa niya
Pablo siya naging mananampalataya ay ang crucified with Christ. Nung na-realize niya na binigay ng Panginoon ang lahat sa kanya, ibinigay niya rin lahat sa Diyos. Maganda bang extension? Lord, binigay mo lahat! Ngayon, ibibigay mo rin lahat sa Diyos. Kaya sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na pinabuhay ko sa Panginoon ito. Hallelujah. Binibigay ng Panginoon ito ng sarili para sa ating praise God. Hallelujah. Nag-realize namin wala siyang tira sa sarili niya. And now, it's on earth. Bibigay ko sila ng buhay. Ang buhay ko ay hindi sa tayo. Hallelujah. Ngunit binibigay mo ang anumang pwede mong magagawa para sa iyo. Imagine mo ang lahat ng mananampalataya. Ganun ang gagawin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Magkakaroon ng explosion, mga kapatid. Ang evangelism, revival. Bakit sapagkat, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay nagpapadaming sa ating Panginoon. I believe lumago ang inyong mga church sapagkat may mga tao kumikilos. Magpapunin sa Panginoon. Maraming hindi tayo namin na Israel. Pero sa Diyos walang nakakalagpas. Lahat ang iyong ginagawa. Praise God. Hallelujah. Your labor in the Lord is not in vain. Walang masasayang ng pagsisita para sa Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon ito, hallelujah, pahihintulutan natin muli, praise God, na ang susidlan nito ay punuin ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng pagkinis sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ay mapapangsyon, hindi ayon sa ating gusto, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon. We will surrender our own desire to God's will. Amen. Not my desire, not my will, but let your will be done. I surrender everything to you. Doon lang ng Diyos magagamit ng lubos ang ating mga buhay. Kung tayo po ay lubos na nakasuko sa Kanya. Mga tatay, hallelujah, inaasahan tayo ng Diyos, inaasahan tayo ng pamilya niyo, inaasahan tayo ng mga tao na kapaligid sa inyo. We are apostolic believers. We are filled with the Holy Ghost, and we are not ashamed to declare the gospel of salvation. We are doing, hallelujah, kapag nakinig sa biyaya ng ating Panginoon, siya magnify and worship the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah! Hindi na Diyos bigyan ang ating kasalanan, hindi na niya